Isa sa pinakamasarap at napakasimpleng luto ng pork chop. Ito ang pork chop steak. Tara, simulan na natin. So una, meron tayo ditong 4 pieces na pork chops. I-marinate lang natin sa toyo at saka ng calamansi juice. Maglalagay din tayo dito ng konting paminta. And then mix lang natin until mag-well combine. At i-marinate lang natin yan for at least 30 to 40 minutes or until manuot lang yung mga panlasa sa ating karne. After natin ma-marinate yung ating mga karne, ay prituhin naman natin to. Mag-init lang tayo ng mantika over medium heat. And then, lagay na natin yung ating mga pork chops. Saglit lang natin to prituhin until mag-brown lang yung both sides ng ating mga karne. Kasi hindi naman kailangan lutuin na matagal ang ating mga pork chops kasi may tendency na kukunat or titigas yung ating mga karne. Once na fry na natin lahat ng ating mga pork chops, ay mag-init ulit tayo ng mantika sa malinis na kawali over medium heat and then prituhin natin dito yung mga gagamitin natin pang toppings, yung ating mga onion rings. Ang maliliit na part na pala ng ating mga sibuyas ay sinet aside ko dahil gagamitin natin mamaya yan sa paggisa ng ating sauce. And then the same na pan ay gisa na natin dito yung ating bawang at saka yung na-reserve natin na mga onion rings. And then, igisa lang natin yan for a few seconds. And after a few seconds, sunod natin ilagay dito yung ating marinade. And then, maglagay na tayo dito ng tubig. Ang dami ng tubig ay depende sa inyo. Kung gusto nyo mas masabaw, ay pwedeng dagdagan. And then, dagdagan nyo ng mga panimpla ng soy sauce o kaya naman kalamansi. Tinimplahan ko na rin pala ng konting paminta, asin, at ng konting asukal. Pero yan optional lamang. Pwede namang hindi maglagay ng asukal. Or pwede rin kayong mag-add dyan ng seasoning na nais ninyo. Then, pakulo lang natin for a few minutes. At kapag okay na sa inyo yung lasa, ay pwede natin lagay dito ang ating napritong pork chops and then simmer lang natin yan for at least a minute. And after a minute, pwede natin lagay dito yung ating mga naprito na onion rings para pang toppings. And then simmer lang natin yan for a few seconds. And after that, pwede na natin yan iserve kasama ng mainit-init na kanin. And that's it. I hope nagustuhan niyo po ang recipe na na-share ko today. This is Mommy Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi.